Welcome to K-Catalog. Level 2 Unit 11 na po tayo. Start tayo with vocabulary o hui. Sabi, 명절에 무엇을 해요? 명절, ibig sabihin po niyan is holiday. And yung dalawang malaking holiday dito sa Korea is yung Seollal at Chuseok. So, ano daw ang ginagawa sa holiday? Example na sagot, 고향에서 가족과 친척이 모두 모여요. So, ibig sabihin, doon sa aming lugar or sa hometown, lahat kami ay nagtitipon-tipon ng aking pamilya at ng kamag-anak. So, dito po, yung first picture natin, 고향에 내려가다. Ibig sabihin, bababa ng probinsya or hometown. So, ganito po kasi yan. Diba? Ito, kunwari, yung mapa ng South Korea. So, usually, yung mga tao naka-base sa Seoul and yung Seoul po is nasa upper part ng Korea. So, kapag pupunta sila sa kanilang hometown, so pwedeng sa Daegu, sa Busan, sa Jeju, so lahat yan pababa po yung way. Kaya Neryogada yung nakalagay. But it simply means uuwi ng province or nung lugar na kinalakihan mo. Next, 친척. Again, 친척 po is relatives or mga kamag-anak. 가족이 모이다, pagtitipon-tipon ng mga pamilya. 서로 안부를 묻다, ibig sabihin po niyan, kamustahan. So, 서로, to each other, 묻다, to ask. So, nagtatanong ka kung kamusta na, anong lagay nung iyong kamag-anak. Okay, so ibig sabihin lang po niyan is kamustahan. Dito naman, 성묘를 하다. 성묘, ito po yung grave or libingan ng mga namayapa na mahal sa buhay. So, nagbibigay sila ng pugay or respect dun sa nawala nilang mahal sa buhay. So, dito talagang pumupunta sila dun sa libingan. And then, may isa pa, another ancestral rites, So, ito naman sa bahay naman siya ginagawa. So, yung mga hinahandang pagkain dyan, lahat po yan ay ina-offer nila para dun sa mga lumisan. So, sabi, 차례를 지내다. So, yan po yung paghahanda ng pagkain and then, pagbaw para sa mga namatay. Next one, yunori, yonnaligi, jegichagi. Ito po yung mga traditional na laro during holiday dito sa Korea. Yan. So, yung yunori, itong 4 na sticks na hinahagis nila and para po siyang board game. And then, yonnaligi, saranggola, pagpapalipad ng saranggola. Jegichagi, ito po yung sipa. Di ba po sa atin, meron din tayong traditional na larong sipa. Yan. So, meron din po sila dyan. Ang tawag is jegichagi. Sabi dito, 여러분 고향에서는 명절에 무엇을 해요? Sa lugar mo, ano ang ginagawa kapag holiday or sa holiday? Ang sabi ng sagot dito, 우리 고향에서도 명절에 가족이 모여요. 모여서 맛있는 음식도 먹고 재밌는 놀이도 해요. Sabi niya. Yung do po dyan is yung din. Okay? Or rin. Yan. So, ano ba yung sabi dyan? Sa lugar din namin. Okay? So, dun din sa lugar namin. Sa holiday, nagtitipon-tipon ang mga pamilya. Nagtitipon-tipon tapos kumakain ng masarap na pagkain at naglalaro ng masasayang palaro. Okay? Sige. So, ano pa ba yung mga pwede nating idagdag dyan? Kasi almost same lang din naman yung ginagawa kapag holiday, diba? So, pag Christmas, kunwari sa atin, diba, nagbibigay ng pera yung mga matatanda sa bata. So, 어른들, pwede maidagdag yon. 어른들이 아이들에게 돈을 줘요. Ano pa? So, yung pagkanta, di ba? 노래방 or 노래를 다 같이 불러요. Yan. So, pwede mo idagdag yung mga yan. Okay? So, puntahan po natin yung ating first grammar. For our first grammar, we have 형용사, that's adjective, plus the grammar 게. 사비 dito, 뒤에 오는 내용의 정도, 방법 등을 보충해서 말할 때 사용해요. So, ito pong explanation na to, pag tin-translate natin to English or Tagalog or Filipino, magiging komplikado po yung pagkaka-explain. So, ang gagawin ko para mas maintindihan natin ng maigi or mas mabilis,
focus po tayo dito sa sinasabing jongdo and bangbok. So, dito po muna tayo sa jongdo. Yung jongdo po, ang ibig sabihin yan is level or degree. Okay? To what extent? Or sa Tagalog, pwede nating isipin yung gaano. Example, gaano kalakas, gaano kahina. Gaano kalaki, gaano kaliit. Gaano kahaba, gaano kaiksi. Again, gaano. And then, si bangbok naman po is yung method or pamamaraan. So, pwede nating isipin yung paano naman. Okay? So, dalawa po yung tandaan natin. Gaano, paano. Sa Tagalog po yan. Pag sa English naman, if maalala nyo, meron tayong adverb na nag-e-end sa li. For example, perfectly, quickly, slowly. Yan, yun po yung mga example, no? Mga nag-e-end sa li na adverb. Kasi po, if maalala nyo, yung mga previous lesson natin is about adverb. Ano-ano yung mga yon? Yung mga modifier natin. Example doon is yung hyung sa plus the grammar, hyung sa or dong sa plus the grammar un, niyen or nen. Yan po, 'di ba? Adverb din po 'yan. Ginagamit po si adjective or verb to modify yung noun. Okay? So dito si hyung sa plus grammar ge, another form of adverb po siya. Pero this time, yung sa plus ge, ito is to modify, hindi po ang noun pero ang verb. Yan. So, yan po yung gamit ng grammar natin for today. So, ang imo-modify natin this time is verb, hindi po noun. Kaya, ang tatandaan natin is yung gaano at saka paano. Gaano kadami, gaano kakaunti ginawa yung bagay na yon, or paano gagawin or ginawa yung bagay na yon. So, yan po yung mga pag-uusapan natin. Now, para hindi tayo malito, check natin yung mga example. So, una, bago pala natin tingnan yung example. So, dito, dami kong explanation, no? Pero mas maganda to para mas maunawaan nyo. Si yung sa plus ge, dahil yung verb yung minomodify niya, ang kasunod lagi ni grammar na yung sa plus ge is the verb dong sa. Okay, yan yung susundan niya laging salitang kilos. Now, punta na natin yung example number 1, Sylgia, mashike mogora. Sabi, no? Mogora. Kumain daw. Sylgi, kumain ka. Paano kakain? Mashike. So, from the adjective na mashita, masarap. So, parang sinasabi na sarapan or ganahan niyang kumain. Yan. So, mashita plus the grammar ge. So, Sylgi, sarapan mo ang pagkain, ha? Or Sylgi, ganahan mo ang pagkain, ha? Yun yung sabi ni Lola. Ngayon, sagot si Sylgi, Nehal mo nido, mani deseo. Opo, Lola, kayo din po. Damihan niyo po ang pagkain. Okay? So, ito, no? Mashike mogora. Minodify natin yung pagkain. Yung salitang kilos na kain. Paano? So, masarap na pagkain or sarapan ang pagkain. So, dito naman tayo. Mori를 어떻게 해드릴까요? So, paano po ang gusto nyong gawin ko sa inyong buhok? Sagot ni na, 날씨가 더우니까 좀 짧게 잘라주세요. Dahil mainit ang panahon, pakiputulan mo ng medyo maiksi. Okay? Again, yung ating adjective is 짧다, short. And then, dinagdagan ng ge. Tapos, yung kasunod niya is 동사. 잘라주세요. So, from the word 자르다, ibig sabihin po is to cut. Ayan. Another one. 명절에는 가족들과 모여서 재밌게 놀아요. So, dito po, yung sinasabi po na 재밌게 놀아요, to spend good time or to have a good time with your family. So, sabi dyan, tuwing sa holiday, ang pamilya or ang mga pamilya ay nagtitipon-tipon para mag-spend ng magandang oras or good time together. So, paano sila nag-spend ng time together? So, masayang oras. 재밌게. Okay? To have fun, no? And then, dito naman,
밤에는 추우니까 옷을 따뜻하게 입어야 해요. Sabi niya, dahil malamig sa gabi, yung damit ay kailangang isuot mo ng paano daw susuotin? Tatatahage. So, ito sa English, warmly. Yan. Ibig sabihin, kumbaga sa atin sa Tagalog, kapalan mo yung pagsuot mo ng damit or kailangan mainitan yung katawan mo. Okay? So, yun yung minobodify, no? Yung action na ginagawa. Tatatahage from the adjective tatathada. Yan. Plus the grammar ge. And then yung kasunod is yung ipta na dongsa or action word. So, I hope nasundan nyo po, no? Again, tandaan natin gaano or paano. So, dito sa naunang example, so, paano kakain? Ayan, paano. Dito naman sa second, gaano. Gaano kaiksi or gaano kahaba yung puputulin sa buhok niya. Itong third example, paano ulit yan? Paano mag-spend ng time? So, masaya. Okay? Then, sa panghuling example, paano ulit? Or, paano or gaano pwede, no? Paanong isusuot, or gaano isusuot yung damit? Parang gaano kainit, kumbaga. Gaano kakapal, ganon. So, yan po yung ating yung sa plus grammar ge. Pagdating naman sa rule, madali lang po siya. So, kahit may batchim yan or wala, simply add ge. So, jakta, japta, yepuda, tatatahada. Drop mo yung mga da na yan and simply add ge. So, jakge, japge, yepuge, tatatahage. So, yan po yung ating yung sa plus ge. Para mas maintindihan natin paano siya nagagamit, puntahan po natin yung next activity. Now, sabi dito, 여러분의 생활 습관을 이야기해보세요. So, pag-usapan daw yung iyong routine, 생활 습관, yung nakasanayan mo na. So, example, yung oras, 9:40. 늦다, late, so adjective po yan. 일어나다, verb po ito, yung pagbangon. Okay, so ano yung sabi niya? 저는 주말에 보통 늦게 일어나요. 늦게 일어나요. So, ginawa niya, pinagdugtong niya, no? Si 늦다 tsaka si 일어나다. Si yung sa plus grammar ge yung ina-apply natin. So, saan niya in-apply si ge? Kay adjective, kay 늦다. Tapos, si 일어나다, yung verb natin, ginawa lang present form. Naging 일어나요. Okay? Sabi niya, ako, kapag weekend, usually, late na akong bumabangon. Yun po yung sabi niya. Now, try natin gawin yung number 1. So, we have the adjective kuda and the dongsa or verb na 듣다. So, dito si kuda magiging kuge. So, sa kanya natin i-apply yung grammar na ge. And then, 듣다 magiging, transform lang po natin yan to present form. So, since irregular verb yan, magiging 들어요. So now, gawa na po tayo ng sentence. Paano natin gagawin yung sentence sa number 1? So dito natin ilagay, no? 저는, ano ba yung pinapakinggan niya? 음악, music, pwede ding 노래, song. So sabihin natin, 음악 na lang. Music, 음악을, tapos, 그게, 들어요. So, ibig sabihin po niyan, I listen to music with a loud sound. Okay, yun po yung ibig sabihin nun. Kapag nakikinig ako ng musika, nakikinig ako ng malakas yung sound. 그게 들어요. Next. Number 2. 달다, 마시다. So, si 달다 magiging 달게. Tapos, si 마시다 magiging 마셔요. So, ano ba yung nasa picture natin? Syrup. So, ito po yung syrup, no? Yung matamis na usually nilalagay natin sa ating coffee or tea. Okay? So, pwede nating sabihin, pag umiinom ako ng coffee or kapag ako'y nagkakape, umiinom ako ng, tinatamisan ko siya or matamis akong uminom ng kape. Yun na lang, no? Matamis akong uminom ng kape. So, paano po yung magiging, sentence natin dyan? Dito natin ilagay, number 2. So, 저는 커피를 or pwede ding 차, yung ating tea. 차를
Tapos, paano ka uminom? Matamis. So, 달게 마셔요. Yan. Next, number 3. 깨끗하다 at saka 청소하다. So, 깨끗하다, neat. Okay, malinis. So, magiging 깨끗하게. 청소하다 yung verb natin na maglilinis. So, magiging 청소해요. 청소해요. So, this time, wag naman John은. Try natin ibang tao. So, sabihin natin, kunyari, si Mama. Yung magiging sentence natin, si Mama everyday ay, so yung 깨끗하게, parang pwede nating sabihin sa Tagalog is meticuloso, no? Parang talagang malinis na malinis. Kung kapag siya ay naglilinis. So, medyo paulit-ulit. So, gamitin natin yung meticuloso. Si Mama, araw-araw meticulosong maglinis ng bahay. Ayan. So, sabihin natin, 엄마는 everyday is 매일. 매일 집을, yung 집, tapos dudugtong na natin si 깨끗하게. 깨끗하게 청소해요. Yan. So, take note nyo na dahil yung verb yung minomodify natin, yung mga naunang noun, for example dito, um악, and then copy, tapos dito, jib. Okay? Or kahit hindi bahay, pwede din yung bang, room. 방을. So, take note na ginagamit natin yung object particle na 을 or 를. Kasi nga, yung minomodify natin dyan is yung action. So, dapat yung noun natin is 을 or 를 yung nakadugtong. Yan, sige. Tuloy natin. 엄마는 매일 방을 깨끗하게 청소해요. Or, 엄마는 매일 집을 깨끗하게 청소해요. Si Mama everyday ay meticulosong maglinis ng bahay or ng kwarto. So, yan po yung 1, 2, and 3 natin. Number 2 ang sabi, 지난 명절에 무엇을 했어요? Last weekend, ano daw ang ginawa mo? 어떻게 보냈어요? Paano mo daw siya ni-spend? So, tatlo yung questions natin dito. 누구를 만났어요? Sino yung iyong kinita? 무슨 음식을 만들었어요? Anong pagkain yung inihanda? And 무엇을 하면서 보냈어요? Ano yung ginawa mo to spend yung holiday? So, dito may sagot na tayo for first question. So, ito po yan. 지난 명절에 고향 친구들을 초대해서 재밌게 놀았어요. Sabi niya, nung nakaraang holiday daw ay in-invite niya yung kanyang mga kaibigan, yung kalugar niya or kababata niya, and sila ay nag-spend ng masayang oras. 재밌게 놀았어요. So, ibig sabihin, they had a good time, no? So, dito naman tayo sa second and third question. Gawan natin yan ng sagot. 무슨 음식을 만들었어요? So, dito, pwede natin gawin is, take note na gagamitin natin yung grammar na 형용사 plus 게. So, i-apply po natin yan. Kasi dito, ganun din yung ginawa niya. 재미있게. Okay? So, tayo din po. Question number 2, sagutin natin. 엄마가 So, pag sinabi mong 설 음식, yung pagkain for 설날. Okay, so since yun yung nagdaan na holiday dito, yun yung gagamitin natin. 설 음식을 맛있게. So, gamitin natin yung adjective na 맛있다, gagawin natin 맛있게. And then, 만들었어요. So, naka-past tense na po siya dapat dahil nangyari na yung ating holiday. 만들었어요. Yan. So, again, yung ating grammar na adjective or 형용사 plus 게. Next, yung ating pangatlong question. 무엇을 하면서 보냈어요? So, ano daw yung ginawa mo para spend yung holiday? So, pwede natin isagot dyan is 사촌들과 노래를
at 노래도 크게 부르고 춤도 즐겁게 췄어요. Yan. So, ano naman po yung sabi dito sa pangatlong sentence natin? 사촌들, ibig sabihin po niyan is yung iyong mga cousins or pinsan. So, yung kasama yung kanyang mga pinsan, sila ay kumanta ng malakas, okay? 크게 부르고, with a loud sound, no? Kumanta sila. And, 춤도 즐겁게 췄어요. So, 춤추다, partner po yun. So, since past tense na, 췄어요. So, 춤도 즐겁게. So, yung 즐겁다, ibig sabihin po nun is, in-enjoy din po nila yung pagsasayaw. So, yung ating grammar na 크게, yan, adjective plus 게, and adjective plus 게, 즐겁게. Okay, 즐겁다 plus 게. So, yan po yung ating mga sagot. Again, that's for the grammar. Yung sa plus 게. And that's it. If you find this video helpful, please hit the like, share, and subscribe button. So I still hope to see you in the upcoming videos, and again, thanks for watching.